Simula ng digmaan laban sa Iran, madalas akusahan si punong ministro Netanyahu ng Israel na tinutulak si Pangulong Trump ng US na atakihin ang Iran. Isang paratang na may hindi ganong tagumpahiwatig na Israel at mga Hudyo ang kumukontrol sa patakarang panlabas ng Amerika. Pero paano kung ang kasalukuyang sitwasyon ay kabaligtaran pala at si Trump ang siyang nagpapasya para kay Netanyahu at sa Israel? Kasama ang Ministro ng Depensa, inutusan ko ang IDF na atakihin ang mga target ng terorista sa Beirut. Hindi atakehin ng Hezbollah ang ating lungsod at mamamayan at hindi gagalawin ang kanilang punong terorista sa Beirut, Tahiye. Iyon si Netanyahu noong 2:00 ng hapon, Lunes. Ilang oras matapos, iniulat na pinagalitan ni Trump si Netanyahu sa tensyon na dong tawag tungkol sa plano nitong atakihin ang Beirut. Ayon sa Axios, sinabi niya, "Sira ulo ka. Nasa kulungan ka na sana kung hindi dahil sa akin. Ako ang nadiligtas sa iyo. Lahat ng tao galit na sa iyo ngayon. Lahat galit na sa Israel dahil dito." Sa isang punto, sumigaw si Trump kay Netanyahu, "Anong ginagawa mo ha?" Pagsapit ng 10:00 ng gabi, umatras si Netanyahu sa planong atakihin ang Beirut. Sinabi niya kay Trump na kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-atake sa Israel, aatakehin ng Israel ang mga target ng terorista sa Beirut. Sa tingin ko, napagtanto ni Trump na ang giyera sa Lebanon na pinalalala ni Netanyahu nitong mga nakaraang araw ay makakasira sa mga plano niya tungkol sa Iran at makakasira sa kasunduang sinusubukan niyang makuha. Kaya nagpasya siyang itigil ito. Ipinahiwatig ni Netanyahu na magpapatuloy ang IDF sa pag-atake sa mga target ng Hezbollah sa Lebanon, maliban sa Beirut. Binatikos ang punong ministro ng mga kaalyado at kalaban. Hindi lang dahil hindi natupad ang banta ng Hezbollah na bombahin ang kabisera ng Lebanon, kundi pati rin sa kabiguang labanan ang mga utos ni Trump. Si Naftali Bennett, dating kanang kamay at punong ministro, na itinuturing na pangunahing karibal ni Netanyahu sa halalan sa Israel, ay inakusahan siyang nawalan ng kontrol sa soberanya ng Israel. Binatikos ni oposisyon leader Yair Lapid si Netanyahu sa pamumuno umano sa tinatawag niyang Estadong Alipin. Wala pang naging punong ministro sa Israel na tumanggap ng ganitong kahiyahiyang kahilingan, isang bagay na lantaran at hindi makatwiran. Ang Hezbollah ay kaaway sa mga katimugang suburb ng Beirut, Baalbek at saan man naroon ang kanilang puwersa. Kailangan nating labanan ito at huwag itali ang kamay ng IDF. May batikos din mula sa malayong kanang koalisyon ni Netanyahu kung saan hinikayat ni National Security Minister Itamar Ben-Gvir na huwag sundin ang mga kahilingan ni Trump. Ayon kay Ben-Gvir sa X, ang matatag na punong ministro ay oo lang sa panggulo ng US kapag maaari at hindi kapag kailangan. Panahon na para sabihin si Pangulong Trump ng hindi. Kaya, ayon sa mga opisyal ng militar ng Israel, mas malala ang sitwasyon ng Hezbollah kaysa sa nakikita mula sa labas. Ang tuloy-tuloy na presyong ito ay maaaring magdulot ng epekto. Sa mga susunod na araw, ipinakita ng mga nagdaang 24 na oras ang dalawang di komportabling katotohanan. Ang una ay ang pagpupumilit ng Iran na iugnay ang Lebanese front sa negosasyon sa US ay nagbunga na nililimitahan ang kakayahan ng Israel na kumilos. At ang pangalawa ay hindi lang sa mga drone ng Hezbollah mahina ang Israel, kundi pati na rin sa presyon ni Trump. At pareho, itong kasalukuyan na babanta sa seguridad ng Estado ng Israel.